Bibigyan mo ko ng anak sa ayaw mo at sa gusto mo, Danica. Parang nagdeklara ng laban si Anthony sa sinabing iyon. What? You heard it right, Danica. Dahil hindi sa akin iiwan ni Papa ang negosyo niya kung hindi sa magiging anak natin. Sinikap niyang kalimutan si Anthony. Pero ngayon ay nagbalik ito para lang humingi sa kanya ng anak. Paano niya ito pagbibigyan? Gayong wala itong ibang binigay sa kanya kundi sakit ng kalooban. Imposible ang hinihingi mo, Anthony. Bakit imposible? That's the price you have to pay. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako napilitang pakasalan ka. Ngayon, panindigan mo. Seryoso na saad pa ni Anthony na ikinatahimik ni Danica. Manaig kaya ang kagustuhan ni Anthony na magkaroon ng anak kay Danica at paano makatatanggi ang dalaga? Magandang araw mga kaibigan. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig sa bawat isa. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik na din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Part 1. Thanks for the wonderful evening. Sabi ni Danica kay Carlos nang ihatid siya nito sa tapat ng kanilang villa. Galing sila sa Resto Bar and Disco na nagiging paboritong hangout ng mga residente at turista ng Villa Bachelor. Sa Sunday gusto mong sumama sa kalapit na island? The place is perfect for scuba diving. Napakaganda ng coral reefs. Hindi ba nakakatakot ang pag-i-scuba dive? Of course not. It's a wonderful experience. Yung ma-explore mo ang kalaliman ng dagat. Well, sige. Susubukan ko yung wonderful experience na sinasabi mo. Nakangiting sabi niya. Why don't you come in? Hindi na siguro. It's quite late. Next time na lang. Ikaw ang bahala. Kinawayan pa ni Danica ang gwapong binata nang bumalik ito sa sasakyan nito. Carlos Estrada was one of Villa's Bachelor's dashing debonair. Kailan lang sila nito nagkakilala, pero aaminin niyang sa unang pagkikita pa lamang nila ay attracted na siya rito. Kapag nasa villa ito, ay malimit siya nitong yayain na mag-disco, kumain sa restaurants, mag-golf o mag-swimming. Kung liligawan siya ng binata, hindi siya magdadalawang isip na sagutin ito. Kahit na ang totoo ay may isang lalaking matagal nang nakatago sa puso niya. Baka siya na ang maging way para makalimutan ko na si Anthony. Sabi niya sa isip habang pumapasok sa porch ng villa ng mga De Vera. Inabutan niyang gising pa ang kanyang Papa Edwin. Nagkakape ito sa dining room. Hinihintay talaga kita, Iha. Sabi nito. Ito na ang kinilala niyang ama mula nang pakasalan nito ang Mama Sonia, ang kanyang adoptive mother. Wala pa itong 1 taong byudo sa unang asawa, ay pinakasalan na nito ang kanyang Mama Sonia. 7 years old siya nang ampunin ng huli at 14 siya nang magpakasal ito kay Papa Edwin. Dahil mahal na mahal nito ang kanyang Mama Son, itinuring na rin niya itong kapamilya at hindi nagbago yon nang mawala ang kanyang nakagisnang ina 9 months ago sa car accident. May good news ako sa iyo, Iha. May nabasa siyang excitement sa mukha nito. 58 anyos na ito. Ano yun, Papa Edwin? Babalik na si Anthony. Anthony? Parang musika sa pandinig niya ang pangalang iyon. Anthony De Vera. Ang kaisa-isang anak ni Papa Edwin sa nasira nitong asawa na si Patricia. Hindi ito sinuwerteng magkaanak sa kanyang Mama Son. Hindi rin niya naikubli ang kaligayahan at excitement. Totoo ba yan, Papa Edwin? O ginugood time niyo lang ako? I'm not kidding, Iha. He's coming back. Darating siya next week. Oh my! Darating si Anthony. Ang excitement na nararamdaman niya ng sandaling iyon ay katunayan lang na hindi nabura o nabawasan man lang ang damdamin niya para rito. At ngayon pa lang ay hindi na niya alam ang gagawin. Kumusta na kaya siya? Lalo siguro siyang gumwapo. Excitement na hindi kayang ipaliwanag ng 100 salita ang nararamdaman ni Danica habang papalapit ang araw ng pagdating ni Anthony. Para na siyang pusang hindi mapaanak sa paghahanda para sa pagdating ng mahal na prinsipe. Prinsipe ng mga De Vera dahil nag-iisa itong tagapagmana at prinsipe ng puso niya. Naging abala siya sa pag-aayos ng bahay at syempre sa paghahanda ng sarili niya. Nang nagdaang araw, nagpa-parlor pa siya
para lang masigurong magandang-maganda siya sa pagdating ni Anthony. "Ready na ba ang dinner, Manang Betty?" Tanong niya sa kanyang maid na maaga pa ay abala na sa paghahanda ng masarap na hapunan para sa darating na binata. Katulong nito ang bagong maid na si Levi. Tumulong din siya. Siya ang naghanda ng dessert at gumawa ng rellenong bangus. Mahilig sa putaheng isda si Anthony. Iyon ang natatandaan niya. Kung sa bagay, ano ba naman ang hindi niya alam dito? "Ready na, Danica," sagot ng 42 anyos na cook. "Para namang darating ang buong gabinete ng presidente sa dami ng pagkaing inihanda natin," sabi ni Levi habang isinasalin sa isang crystal bowl ang arroz valenciana. "Samantalang isang tao lang naman ang darating." "Isang tao nga lang, pero isang napaka-espesyal na tao," sasabihin sana niya. Pagkuway lumapit siya sa malaking fridge at tiningnan kung pwede na ang pagkakachill ng dessert na ginawa niya ng nagdaang gabi. "Huwag ka nang magagalit ha," ani Levi sa kanya. "Tinikman ko yan kagabi at masarap." Nag-thumbs up pa ito. "Bakit hindi ka gumagawa ng ganyan kasarap na dessert noon?" Favorite ni Anthony ang kahit na anong dessert with mango. "Ginaya ko lang ang recipe na ito sa cooking portion ng isang TV show. Naniniwala na akong very special sa'yo si Senyorito Anthony." Panunukso nito sa kanya habang magkatulong nilang inaayos ang table. Mag-aapat na buwan pa lamang sa bahay na iyon si Levi. Native ito sa isla kung saan itinayo ang villa. Isa itong dating batang-batang bangkera na nakagaanan ng loob ni Papa Edwin. Inalok na lamang ito ng kanyang ama-amahan na manilbihan sa bahay nila para may makatulong si Manang Betty. Magkasundo sila dahil magkaedad sila at kahit high school lang ang natapos nito ay marunong ito. Bukod pa sa masaya itong kasama, puno ng buhay. Kahit na may problema ka, ay tiyak na mapapangiti ka kapag ito ang kausap mo. Hindi pa nito nakikita ng personal si Anthony, sa larawan pa lang. Pero marami na itong alam tungkol sa binata dahil sa mga kwento niya. "Manhid naman ako kung hindi ko aamining, special pa rin siya sa puso ko." Sagot niya kay Levi habang patuloy pa rin sila sa ginagawa. Nilagyan pa niya ng fresh flowers ang gitna ng dining table. "Pero hanggang doon na lang yun. Itinago ko na lang sa baul ang feelings ko na yun." May matipid at malungkot na ngiti sa mga labi niya habang sinasabi iyon. Kapag napag-uusapan si Anthony, hindi niya maiwasang malungkot. Si Anthony, the man she adored and loved secretly. He was her crush and first love. Damdaming itinago na lamang niya sa puso dahil sa malamig na pakikitungo nito sa kanya. Matindi raw ang first love. Tatanda ka't magkakaapo pero may iwan pa rin sa isang sulok ng puso mo at pagkatao mo yun. Wika ni Levi, napangiti siya. Sang-ayon siya sa sinabi nito. Kaya siguro kahit anong gawin niya ay nahihirapan siyang kalimutan si Anthony. Mag-i-stay na kaya siya rito for good? Pagdakay usisa pa rin ni Levi. Hindi ba naikwento mo sa akin na nagkaroon sila ng gap ni Senyor Edwin? Palagay ko'y maaayos na yun dahil wala na si Mama Sean. Yun lang naman ang dahilan kung bakit hindi nagstay si Anthony sa poder ng papa niya. Bakit ba hindi matanggap ni Senyorito Anthony ang Mama Sean mo bilang stepmother niya? Napabuntong hininga siya. Nagpapasakit sa kalooban niya ang isiping hanggang sa mawala ang kanyang Mama Sean ay hindi ito natanggap ng lubusan ni Anthony. At nalulungkot siyang isiping pati siya ay nadamay sa galit ng binata. Hindi nito matanggap na napakadaling ipinalit ng papa nito ang kanyang Mama Sean sa lugar ng mama nito. At lalo yatang hindi nito nagustuhan na mas masaya ang pagsasama ng kanyang Mama Sean at ng papa nito. Ang paniniwala kasi niya, si Mama Sean ang sumira sa pagsasama ng papa at mama niya. Nakaratay pa lang daw sa sakit ang mama niya, may relasyon na raw sina Mama Sean at Papa Edwin. Buhay pa raw ang mama niya, inagaw na ni Mama Sean ang papa niya. Pero sabi sa akin ni Mama, hindi naman daw niya inagaw si Papa Edwin sa mama ni Anthony. Bakit naman pati ikaw ay nadamay sa galit niya? Nakita kasi ni Anthony na mahal ako ni Mama Sean. Hindi mo nga masasabing hindi niya ako tunay na anak. Kaya siguro pati sa akin, naging malamig si Anthony. Nalaman ba niyang crush mo siya noon? I don't think so. Pinilit ko kasing itago sa kanya yun dahil alam kong malamig siya sa akin. Pinilit kong abutin siya, but he was distant, aloof and unreachable. Besides, hindi naman kami nagkasama ng matagal sa iisang bubong. Mga 1 taon lang siguro.
Nag-decide kasi siyang tumira sa isa niyang bahay sa Manila nang magkaroon sila ng malaking misunderstanding ni Mama. Siyempre, kinampihan ni Papa Edwin si Mama, kaya padalaw-dalaw na lang si Anthony noon sa papa niya. Mahal mo pa rin siya, no? Panguhuli nito sa kanya. Nakangiting nagkibit siya ng mga balikat. Pinilit ko nang alisin ang feelings na yun. Infatuation lang siguro yun. Siyempre, gwapo siya. He is a man every woman would dream of. And I was a normal teenager na madaling ma-attract sa isang gwapong guy. Mabuti na nga rin doon siya nanirahan sa lola niya sa States habang nagdadalaga ako para hindi na lumalim ang feelings ko sa kanya. Gusto mong sabihin ngayon na wala ka ng feelings sa kanya? Kaya pala nagpa-parlor ka pa. Tukso nito. Oy, regular naman ako nagpapa-parlor, no? Sinikap niyang itago rito ang totoong nararamdaman niya. Akala ko ba itinuturing mo kong kaibigan? Bakit naglilihim ka pa sa akin? Natawa siya. Tigilan mo ng kakatukso, pwede ba? Nang biglang matawag ang pansin niya ng ugong ng sasakyang dumating. Sila na yata yan. Namilog ang mga mata niya. Nagmamadali siyang lumabas ng dining room para silipin kung sina Papa Edwin at Anthony na nga ang dumating at hindi nga siya nagkamali. Nakita niyang pumasok sa gate ang dark blue Lexus ng Papa Edwin niya. Sinundo nito sa airport si Anthony na galing sa Las Vegas. Mahigit 4 na taon na rin ang nakalipas mula nang huling magkita ang mga ito. At noon pa lamang nakarating si Anthony sa Villa Bachelors mula nang makabili roon ng property ang mag-asawang Edwin at Sean. Kaya siguro nakumbinsi ito ni Papa Edwin na bumalik sa Pilipinas ay dahil wala na ang kanyang mama. Biglang naging iba ang pintig ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Napatakbo siya sa tabi ng bintana sa dining room at mula roon ay sinilip na lamang niya ang binata. Wala siyang mahagilap na katagang makapagpapaliwanag nang nararamdaman niya ng sandaling iyon. Excitement? Kaba? Pangamba? Pagkalipas ng ilang taong hindi nila pagkikita at ngayong wala na ang mama niya, magbago na kaya ang trato nito sa kanya? Would he be more amiable to her? Sana naman, aniya sa sarili. Iyon ang inaasam niya noon. Ang tibagin man lang ni Anthony ang pader na ito rin ang naglagay sa pagitan nila. Siguro naman dahil mas matured na siya ngayon. She held her breath nang matanaw niya mula sa kinasisilipang bintana ang pagbaba ng lalaking kasunod na bumaba ni Papa Edwin sa luxury vehicle. The man was taller than the Anthony she knew. He was now lean, a real hunk. Ilang taon ba ito nang huli silang magkita? 23? 24? He was wearing a blue polo shirt at may nakasampay na black jacket sa balikat nito. Si Anthony na ba iyon? Sinikap niyang masilayan ang mukha nito mula sa liwanag ng garden lamp na nagbibigay liwanag sa porch. And even from a distance at kaunting liwanag, malinaw pa rin ang kagwapuhan sa mukha nito. Oh my, lalo siyang gumwapo. Hindi niya alam kung saan magtatago nang pumasok sa villa ang mag-ama. Dumadagundong ang dibdib niya sa antisipasyong magkikita silang muli ni Anthony. Hoy, ano pang ginagawa mo riyan? Hinahanap ka na ni Sr. Edwin. Untag sa kanya ni Levi mula sa tabi ng bintana sa dining room na kinaroroonan niya. Ha? Wala siyang masabi. Bumabara ang excitement at kaba sa lalamunan niya. Diyos ko dahi, sinungaling ka pala. Sabi mo, gwapo siya sa personal. Hindi naman pala gwapo kundi sobrang gwapo. Akala ko'y kung sinong Hollywood actor ang kasama ni Sr. Edwin. Grabe, gising na gising siguro siya nang magpasabog ang taas ng kagwapuhan at apil. Di kinilig ka rin dyan, kantsaw niya rito. Kung hindi pa sila tinawag ni Manang Betty ay hindi pa sila lalabas sa sala. Ngunit habang papalapit siya sa kinauupuan ng mag-ama, ay lalong lumakas ang kaba niya na parang haharap siya sa panel of judges ng Miss Universe pageant. Patalikod sa dining room ang kinauupuang sofa ni Anthony, kaya hindi niya maiwasang matakot sa magiging reaksyon nito kapag nakita siyang muli. Malaki ang binago sa kanya ng 4 na taon. She was teenager nang magtungo si Anthony sa Amerika. Payat siya noon, flat-chested, 8 diretso ang katawan at mahabang-mahaba ang buhok. Now, she was a different Danica. Very lady na siya, may air of sophistication. At attention drawer na rin siya sa male crowd. Ang mga stuffed toys sa silid niya ay napalitan na ng mga paintings ng collections niya. Na-outgrow na niya ang ponytails, ang chocolates, ang crush niya kay Dingdong Dantes.
But she had not outgrown her feelings for Anthony. Katunayan ng paglakas ng kanyang puso sa muli nilang pagharap at pagsasama sa iisang bubong. Siguro naman Anthony, you haven't forgotten Danica. Anong kanyang Papa Edwin. Nang tingalain siya ni Anthony, muntik na niyang makalimutan ang paghinga. Lalo lamang lumitaw sa kanya ang pagtingkad ng kakisigan nito. Oh my! He is the most gorgeous hunk I've ever seen. Pamilyar na pamilyar sa kanyang matangos nitong ilong, his chiseled features, his pouting mouth, and his cold eyes na sinlamig yata ng yelo sa tuwing tititig sa kanya noon. Akala niya ay na-overcome na niya ang stage na kinikilig siya sa tuwing makikita niya ang binata. Hindi pa pala. Halos marinig niya ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila bumibigkas sa pangalan nito. 4 years, and yet, hindi pala nabawasan ang pagmamahal niya para dito. Alanganin siyang ngumiti bilang pag-welcome dito. Halos mamaluktot siya sa pagkakatayo. Panay ang haplos niya sa kanyang buhok para paraanin ang tensyon. Lalo na at hindi niya tiyak kung tutugunin din siya nito ng ngiti. Parati naman kasing nakatiim ang mga labi nito. Pero sa tingin niya ay bumagay iyon sa strong features nito at nakadagdag sa lakas ng appeal nito. Napalunok siya nang hindi siya nito tugunin ng ngiti. Sa halip, isang makatagos na titig ang ibinigay nito sa kanya. Saka nito hinagod ng tingin ng kanyang kabuuan. Wala pa rin palang nagbago rito. Maliban sa lalong pagyabong ng pisikal na mga katangian nito, guwapo pa rin sa loob-loob niya. Akala pa naman niya ay magbabago na ang pakikitungo nito sa kanya. Muntik mo na bang hindi makilala si Danica, iho? Nakangiting untag ni Papa Edwin. Bahagya itong tumango habang nakasandal sa sofa at ang dalawang kamay ay nakaunat sa headrest. Kakagraduate lang niya last year sa kursong BS Psychology. Balak niyang magtayo ng sariling business dito sa villa, pero nakakatulong ko na rin siya sa negosyo natin. Tumangu-tango si Anthony habang mataman pa ring nakamasid sa kanya. Para bang sinusuri nito ang buo niyang pagkatao at bigla siyang na-conscious. Sophisticated lady na pala ang pet niyo ni Tita Sean. Anito na kung tama ang dinig niya, ay tila sarkastiko ang tono. Gone is the long hair, ha? At saka hindi na siya mukhang posting naka-t-shirt at shorts. I suppose, hindi na siya yung batang iyakin at sumbungera noon. Anthony, baka mapikon si Danica. Paalala ni Papa Edwin sa anak. Nagbibiro lang ako. Anitong halatang pilit ang ngiti. Kumusta ka na ngayong wala na ang mamasyon mo? Kung kanina ay nabura ang ngiti niya, ngayon ay gusto namang malukot ng kanyang mukha sa inis na umahon sa kanyang puso. Malungkot pero kinakaya ko. Casual niyang sagot. Hindi pa rin ako gaanong nakaka-recover, pero pinipilit kong mabuhay ng normal pa mula nang mawala siya. Kahit mahirap palang mawala ng isang taong mahal mo. I should know. Ganyan din ang naramdaman ko noong mawala si Mama. Alam ko namang kahit hindi mo tunay na ina si Tita Sean ay higit pa sa tunay na anak ang turing niya sa'yo. Kaya nga sinusumbong mo sa kanya at kay Papa ang lahat ng sabihin ko against her, hindi ba? Wala kang pinalalampas, kaya nga lalong naiinis sa akin si Papa noon. Anthony! Nananaway ang tono at tingin dito ni Papa Edwin. I'm sorry pa, pasensya ka na rin Miss Danica. Dala lang siguro ito ng 12-hour non-stop flight. Bingi pa nga ako sa ugong ng eroplano at grabe ang jet lag ko. If you'll excuse me, I'll take a rest. Umahon ito mula sa kinauupuan at nagtuloy sa hagdan, dala ang malaki nitong suitcase. Ngunit huminto ito sa unang baitang pa lang. By the way, saan nga pala ang kwarto ko? Kung meron man akong kwarto rito. Kung wala naman, saan ang guest room? Sa second door, sa west wing, iho. It's your room. Nang ipatayo ko ang villa na ito, inilaan ko talaga yun para sa'yo. Ipinaayos ko kay Danica ang kwarto mo para sa pagdating mo. Muli siya nitong tinignan. Thanks Miss Danica. Anitong halata ang mockery sa tinig. Hindi niya maiwasang sundan ito ng tingin habang paakyat sa hagdan. He was a perfect example of a handsome male. Maging ang bawat hakbang nito ay gracefully male. She sighed. Nalulungkot ang puso niya dahil mukhang wala pa ring pinagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Kaya gaya pa rin ng dati, magkakasya na lamang siyang sulyapan ito. Pasensya ka na kay Anthony, Danica. Hinging paumanhin ni Papa Edwin sa kanya nang lapitan at akbayan siya nito. Okay lang yun Papa Edwin, nakangiting pakli niya. Sinabi naman niyang pagod lang siya sa biyahe.
Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, nagdaramdam siya. Laking dismaya ni Danica nang hindi bumaba si Anthony para maghapunan. Mas gusto raw nitong magpahinga na. Pinagsaluhan na lamang nila ni na Papa Edwin, Levi at Manang Betty ang mga hinanda nilang pagkain. Pinagdiskitahan na lamang niya ang paborito niyang kare-kare. Pagkatapos ng dinner ay sambakol ang mukha ng dalaga. Nakita mo na, Levi, kung gaano kasnab at kagaspang ang Anthony na yon. Inis niyang sabi nang puntahan niya ito sa servants' quarter bago matulog. Nasayang lang ang pagod natin sa paghahanda ng masarap na dinner. Suplado nga. Pero Diyos ko day, ang gwapo niya, saka ang ganda ng katawan niya. Pwedeng-pwede siyang maging model, saka yung lips niya laging nakasimangot. Parang nakakaanyayang humalik. Kinikilig na sabi nito. Pero yung gwapong yun, maniwala ka sa akin, may iniwan siyang nobya sa States. Paki ko. Nakaingos na reaksyon niya habang nakaupo sa kama nito at may yakap na unan. If I know, apektado ka kaya ka nagmamaktol. Apektado talaga siya. At iyon ang dahilan kung bakit nahirapan siyang makatulog nang makabalik na siya sa kanyang silid. Magkahalo ang damdaming nasa puso niya. Nalulungkot siya dahil hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa kanya ni Anthony. Pero natutuwa siya dahil at least, abot tanaw na niya ito. Lumabas siya ng silid para magtimpla ng gatas. Nang mapadaan siya sa tapat ng silid ni Anthony, napatigil siya. Malakas ang udyok ng damdamin niya na silipin ito. Sinubukan niyang itulak ng marahan ang pinto ng silid nito. Napangiti siya ng matuklasang hindi iyon nakalak. Marahil ay nakalimutan ito dahil sa jet lag. Mula sa maliit na awang ay sumilip siya sa loob. Tulog na tulog ang binata. Nakaharap ito sa pinto kaya nakita niya ang mukha nito. Oh my Anthony, the man of my life. Ang saya-saya niya na muli itong makita. Ano kaya ang pwede kong gawin para matibag ang pader sa pagitan natin? Mamahalin mo na ba ako sa pagkakataon na to? Wika niya sa sarili. Ano kaya ang dahilan ng pag-uwi ni Anthony? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.